Sabon na panlaba, batya at eskoba ang kasama niya sa pag-iyak dahil sa hirap ng buhay noon. Hanggang dumating ang panahon na ang mga luha ay napalitan ng tuwa dahil ang labandera noon, milyonarya na ngayon. Ako po si Cristel Bulabon. Proud po ako na sabihin sa inyong lahat na dati po akong labandera, dati rin po akong basurera at tendera sa palengke. Lumaki po ako dito sa Antipolo, 5 po kami magkakapatid, laki po kami sa hirap, kaming magkakapatid ay naiiwan ng aming mga magulang dahil sila ay nasa malayong lugar nagtrabaho. Nagsimula po kaming magkakapatid na muhay na sarili namin noong pong time na nasa Bacolod pa kami. So ang nangyari, naiwan kami sa lola namin, which is lola niya, great-grandmother namin, and then yung mga uncles namin. Dumating yung point na nagkaroon po ng pang-aabuso na hindi na kami nakakakain unless gumawa kami ng gawaing bahay, which is normal lang naman sana, kaya lang ang nangyari po is parang abuso na yung. Since nahirapan na kami, gumawa na kami ng ways na kami na mismo ang bumuhay sa sarili namin. May nag-aya sa amin na maligo sa ilog. Sabi ko, tara, punta tayo sa ilog. Pagdating na sa ilog, nagsaswimming kami. Nakita ko dami naglalaba eh. Sabi ko, bakit kaya? Gawin nga natin to. Next week, pagbalik natin, maglabada tayo. So, lagay akong paskil ako sa pintuan namin. 50 pesos, isang sako. Sabot ko na sabon. Ayan, maglalaba kami doon. Bibili na, bit-bit namin yan hanggang doon sa may ilog. Pagdating doon, tulong ako ng mga kapatid ko, naglalaba kami. Ibibilad namin yan. Habang binibilad at pinapatuyo, nagsuswimming kami ngayon magkakapatid. So, it's basically, feeling ko naglalaro pa rin kami, pero naghahanap buhay na pala kami. Mala fairy tale man ang kanyang ending, hindi naging madali ang simula ni Cristel. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 5 anak sa pamamagitan ng paglalabada. So, ang nangyari noon, ako yung naglalabada uli. Tumanggap ako uli ng paglalabada. 2 linggo pa lang ako nanganganak dun sa pangatlo. Unti-unting nag-level up ang kanilang buhay. Napag-aral niya ang kanyang mga anak at dumating ang opportunity para maging isang OFW sa Taiwan. So umalis ako, nag-apply ako for Taiwan. Mga gadgets naman, electronics naman yun sa isang factory naman. OFW ako doon for 2 years. Tapos bumalik din ako ng Pilipinas. Nagsarado yung company dahil namatay yung may-ari. Bumalik na ako ng Pilipinas, sabi ko na ganyan, may computer na. Sabi ko yung mga nagko-computers kasi, during that time, halos hindi umuwi. Gutom na maghapon, tinijay, sabi ko, ano kaya pwede kong gawin? Una, nag-start lang ako ng mga sandwiches. Hanggang nung may ate, magkanin ka na rin. Naisip ko, nga naman, bakit hindi? Nagkaroon na ng computer shop, ng canteen, and then eventually, naglagay na rin ako ng mga ice creams, parang ginawa ko na siyang mini grocery store. Tapos, nung time na yon, nag-start na rin ako. Nag-branch out ako dito para mas malapit. Nagkaroon ako dito sa Antipolo. Tapos, hanggang sa nagkaroon ako ng 3, 4 na computer shops. Dahil sa sipag at dedikasyon, ngayon ay owner na rin siya ng isang seafood store sa Antipolo. Hindi lang yan, idagdag pa natin sa tagumpay niya ang pagiging beauty queen. During that time, lumalaban kami na andito yung kaliwat ka ng balita na isasarado na ang Pilipinas, hindi na kami makakabalik, malalockdown na kami, may iwan na kami sa Dubai. Yung unang-unang sinalihan ko is yung Mrs. Multinational World. So after kong manalo yung sa Dubai na yan, dumating dito hanggang sa, yun nga, ginagawa ko na yung aking relief operation. Nakakita ako sa Facebook ng announcement, they're looking for Mrs. Philippines International. Since I'm doing this for 11 years na, yung pag-relief operation na to, yung charity na to, sabi ko siguro, maybe it's time for me to expand. Maybe this pageant will be able to help me get to know more, get to know a lot of people na makakatulong sa akin sa advocacy ko. Now, nung nanalo na ako ngayon, biglang nagtuloy-tuloy na ang Mrs. Earth. So, kinuha pa rin nila ako as representative. Tapos ngayon, in-offer nila sa akin yung pagiging national director. It's something na we should be proud of. Kasi kung hindi dahil na galing siya sa paglalabandera, ganyan, wala kami dito. Wala kami sa posisyon namin na ngayon na nakapagtapos kami, nasa magandang bahay kami, tapos hindi kami naggugutuman. Nakaka-proud din kasi kung isipin mo,
kung ikaw mismo nagmula ka sa hirap, di ba? Alam mo po ano yung nararamdaman ng mga taong naghihirap. Lalo na yung mga nangangailangan, di ba? Ang sa akin siguro ang pinaka natutunan ko doon is, ayun, hanggat meron kang maibibigay, hanggat meron kang kakayahan na magbibigay ka. Kasi walang kapalit yung pagbibigay mo sa ibang tao. Mi, sobrang proud ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yung pagtataguyod sa amin, pero words cannot express how I feel about you, pero sobrang proud ako sa'yo. Hindi ko alam anong gagawin ko kung wala ka sa tabi namin yun. Message ko po doon sa lahat ng mga labandera or naging labandera or namamasukan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kapit lang at isipin nyo na lang, lahat ng ibinibigay ng pagsubok sa inyo, yan ay magiging gabay ninyo para magkaroon ng lakas ng loob. Dahil alam nating lahat, hindi binibigay ng Panginoon ang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Yan ang ating labandera turned milyonarya na si Cristel Bulabon. Nagpapatunay na kung masipag ka, magtatagumpay ka at magiging bida sa life.